So actually, maliit talaga ang kita dito sa YouTube. Yan ang totoo. Sinasabi ng ilan na malaki talaga daw ang kita. Pero ang totoo, kapag bago ka pa, maliit lang talaga yung kita mo dito kay YouTube. Hello kaibigan, ayan. Welcome back to my channel. Welcome back kaibigan. Okay? So dito sa video na to, sasabihin ko talaga sa inyo na sa totoo lang, kapag once na bago ka pa lang talaga dito kang YouTube or kahit sa anong industry ng social media about vlogging, ay maliit talaga yung kita mo dito. Maliit talaga yung kinikita mo dito monthly. Okay? So sinasabi ng ilan na yes, malaki daw yung kita, madali yung kita, madaling kumita. So actually, sa totoo lang, dito kang YouTube at kang Facebook, o kahit sa YouTube, maliit lang talaga yung kita kapag once na bago ka pa lang talaga sa vlogging. Okay? Lalo na kapag yung content mo ay hindi talaga siya sikat at wala pa nakakilala sa'yo. So dito kasi, based sa experience ko, nung una kasi nung na-monetize ako, so yun, naging masaya talaga ako nung time na yun dahil yun nga, kikita na ako ng pera. So, sa hindi ko pagkakaalam, nung time na yun, ang kinita ko lang sa loob ng 3 buwan ay nasa may kumulang 8,000. So, yun lang talaga yung kinita ko nung time na yun. So, yun kahit maliit siya, sa loob ng 3 month, yun lang yung kinita ko. Pero, okay na lang kasi nga, sa loob ng ilang buwan na pinaghirapan mong mag-content ng walang bayad, at least nabayaran ka na ng YouTube, di ba? So, yun. Actually kasi, dito sa content creation ng YouTube, sa mga vlogger dito, kapag hindi ka pa monetize, ay aabot talaga ng 6 to 1 year bago ka talaga ma-monetize. So, swerte nga lang yung sa akin kasi 6 months lang monetize na ako. Yung sa ilan nga dyan, umaabot ng 1 year bago pa ma-monetize, di ba? So, sa akin, 6 months, yun, nagka-monetize na rin ako at pag another 2 months, doon ko na nakuha yung aking sahod kang YouTube. Okay, sa mga bagong YouTuber dyan, na nagsisimula pa lang sa vlogging, huwag nyo talagang isipin na malaki yung kita dito kang YouTube kapag bago ka pa. So, sa totoo lang, hindi ka talaga kikita dito ng malaki kapag hindi ka talaga sisikap. Sa una talaga mahirap siya maging isang vlogger dahil aabutin ka pa talaga ng 3 buwan, 4, 5, or kumulang 1 year pa nga bago ka talaga dito mamonetize. Okay? Marami ko kakilala o kasabayang vlogger na yun nga, hindi pa sila monetize hanggang ngayon. Okay? So, marami talaga akong nakakilala mga vlogger. So, yung iba nga, binibinta na lang nila yung account nila para lang kumita ng pira kaya sumuko na sila. Okay? Dahil sa hirap, pagod, at yun nga, hindi rin kasi madali maging content creator kapag wala kang sikap at tiyaga. Okay? Mahirap lang talaga dito. Yung sinasabi ng ilan na madali lang mag-video-video ka lang. Yes, siyempre mag-video-video ka lang, pero hindi nila alam kung ano nga ba yung pinagdaanan mo para makagawa ng ganyang content. Sa una, madali isipin. Mag-video ka lang, mag-edit. Yun lang. Pero katagalan ng katagalan, doon mo na ma-realize na parang ang hirap na nakakapagod. Pero depende pa rin naman kasi yan sa atin kung isusuko natin yung laban, di ba? So sa akin nga, nung time na yun na almost mamonetize na ako, 5 months ata, talagang gusto ko nang sumuko dahil yun nga, wala akong pera. Tapos yung busy pa sa school, mga assignment. So yun, so sabi ko, andito na ako, sinimulan ko to, kaya kailangan ko tong tapusin. So yung time na yun, madalang na ako makapag-upload ng video, pero thanks God na rin naman, always lang ako pray. Tapos yun, naging nag-boom yung mga video ko before. Almost 3 months to 4 months, nag-boom siya. Kaya doon, dumami yung subscribers ko and thank you talaga sa mga subscribers ko hanggang ngayon na andito pa rin nanonood ng mga video ko. Maraming salamat. So, kapag once na isa ka talagang vlogger, ay hindi siya madali. Yun nga, maraming mga naging successful na vlogger, pero ang tanong, nagtagal ba sila sa vlogging? Di ba wala? Pag once na nakaipon na sila ng pera, pang patayo ng negosyo or kahit ano pang mga gusto nilang ipatayo para mag-sustain yung buhay nila sa pagtigil na sa vlogging, yes, yun yung ginawa ng ilan ng mga vlogger. Tumigil sila sa pagbablogger at nagtayo ng negosyo.
Dahil yun nga sa business, makaka-relax ka. Dito sa vlogging kasi, sa totoo lang, hindi ka talaga makarelax, lalo na kapag nag-aaral ka o may trabaho kang iba. Di ba? So, yun. Yun yung mahirap doon kapag once na bago ka pa lang dito sa kang YouTube. Pag once na full time mo na itong gagawin at marami ka na subscribers at malaki na yung kita mo, ay huwag kang mag-alala dahil malaki rin naman yung sahod mo dito kang YouTube. Okay? So ito lang yung payo ko sa mga nagsisimula pa lang at hindi pa monetize. Huwag lang talaga kayong sumuko sa laban, okay? So para lang talagang trabaho to na sa una, hindi ka regular. So kailangan mo talaga magsumikap para ma-regular ka sa trabaho at lumaki yung sahod mo, okay? So dito, wag lang talaga tayong susuko at patuloy lang natin hanggang sa ma-monetize tayo dito kang YouTube. Pag once na ma-monetize tayo dito kay YouTube, talagang pag once na ma-receive natin tong pira, grabe, sobrang saya talaga. Dahil yun nga, sa loob ng ilang buwan na pagsisikap mo, talagang matatanggap mo na lahat yung mga pinaghirapan mo dito kang YouTube. Grabe. So kaya sa video na to, kung bakit ko sinabi na maliit lang yung kita sa YouTube, dahil kung katulad mo ako mag-isip na iniisip talaga na kikita at malaki talaga yung kita nito kang YouTube, yes, yun yung iniisip ko nung una kong sumubok nito, first month. So, na-realize ko a few months later na sobrang hirap pala. At nung na-receive ko na yung pira ko, yes, sobrang saya ko noon, pero nung iniisip ko, maliit lang pala. So, unexpected na nangyari. Pero okay lang, at least meron akong hinihintay every month na pira. Kaysa naman sa wala akong gagawin, magtutunganga nga lang, okay, di ba? So, dito sa vlogging talagang nakita ko yung sarili ko kung paano nga ba magsumikap. Kahit ganito lang yung kita, at least nakita mo sa sarili mo na sumikap ka kahit student ka pa lang, di ba? So, yun yung sasabihin ko sa inyo na huwag lang talaga kayong sumuko. So, hindi ko sinasabi na huwag kayo mag-vlogging dahil maliit yung kita. Sa totoo lang, malaki talaga yung kita dito sa vlogging kapag once na hindi ka sumuko. Ipagpatuloy mo lang ang yung ginagawa, yung kina-content. Patulad noon ng mga ibang mga vloggers, kilala ba sila sa industry? Di ba? Hindi sila artista. Talagang pinagpatuloy lang nila kahit walang sumusuporta sa kanila. Ganyan naman talaga una eh. Walang sumusuporta sa'yo. Pero ikaw mismo ang sumusuporta sa sarili mo, kaya ipagpatuloy mo yan. So yan yung iniisip ko noon. Kaya sinabi ko sa sarili ko na kaya ko to. Total sinimulan ko to, kaya kailangan ko tong tapusin. Okay, so yun nga. Na-monetize na rin ako sa wakas. O diba, until now hindi ko tumigil. Kasi nga may pangarap kang ma-monetize. Diba? So hindi lang doon sa monetize, kundi pati na kapag ma-monetize ka, hindi ka rin dapat sumuko. Para yung kita mo ay lalago ng lalago, okay? So, yun yung ibig ko sabihin sa inyo na wag lang talaga tayong sumuko sa laban. So, yun kaibigan. Kaya ko ginawa tong video na to para ma-aware kayo, lalo na sa mga bago at sa tatangka na mag-vlog dito, okay? So, hindi lang sa YouTube ha, pati rin sa Facebook. Marami kasing content creator sa Facebook na talagang iniisip nila na vlogger lang. Pero hindi nila iniisip kung ano nga ba yung first payout na matatanggap mo, di ba? So yun, marami akong mga vlogger na kakilala na ganyan dito sa amin. So yun. So I hope may natutunan kayo sa video na to. So yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo, na huwag kayong mag-expect na malaki yung kita kapag bago ka pa lang. Sana may natutunan kayo, and thank you for supporting my channel until now mga kasubscribers, kaibigan. Maraming salamat. Kahit medyo nabubulol ako sa pagsasalita ko, pasensya na. Maraming salamat sa panonood, and kung marami kang katanungan about sa vlogging, about sa mga tutorial online, so feel free to comment down below dahil gagawan rin natin yan ng mga video, okay? So yun kaibigan, maraming salamat sa panonood, and thank you for watching. God bless. We'll be right back.